Sinusuyod na ng mga pulis at sundalo ang mga bahay at gusali na posibleng pinasok ng Maute ISIS group sa Marawi City. Malaking problema rin ngayon ang pagkakasakit ng mga bakwit. Ang lokal na pamahalaan naman ng Iligan, naghahanda na ng lugar na maaaring gawing mass grave para sa mga namatay sa bakbakan sa Marawi. Live mula sa Iligan City, may report si Chino Gaston. Chino? Rafi, nasira na nga ang pamumuhay, ninanakawan pa. Yan ang sentimiento ng ilang mga taga-Marawi na ating nakausap na hanggang ngayon ay wala pang linaw kung kailan sila makakabalik sa kanilang mga bahay. Sa ika-39 na araw ng giyera sa Marawi City, wala pa rin katiyakan kung kailan matatapos ang bakbakan. Pero mga sundalo at pulis sinimulan ng suyurin ang mga bahay at establishmento roon. Yan ay para matiyak na walang naiwang armas at pampasabog ang mga miyembro ng Maute ISIS group. Kapag siguradong malinis na, pinipinturahan nila ang bahay ng malaking X at salitang clear. Pinapadla kaagad ang gate at pintuan kapag naroon ang may-ari. Mas magandang mga pulis at takagugis. Pero hindi lahat swerte. Tulad ni Jolly at kanyang mga kaanak. Nilooban daw ang kanilang car accessory shop malapit sa Kapitolyo. Ang mga natitirang paninda, dinala na nila sa Iligan City para hindi maubos ang kanilang naipundar. Last week po sir, pumunta kami dito, nakabukas po siya. Nakabukas? Tanggalan ng mga kandado. O anong mga nawala? Hindi pa namin sir ma-sure kung ano yung mga nawala. Ang problema sa looting o nakawan, mahirap malaman. Sa ngayon, mga sundalo at pulis ang nagbabantay kapag gabi. PNP and the AFP are very much willing to help out in terms of investigating a possible looting. We cannot jump into conclusion without really verifying the veracity of their complaint. Kasi nga sir, wala pa pong lumalapit. Bukod sa nakawan, malaking problema rin ang kondisyon ng halos 300,000 bakwit. 8 bata na ang namatay dahil sa diarrhea at marami pa rin ang apektado ng skin at respiratory diseases. Bukod pa riyan ang mahigit 2,000 evacuees na natroma sa giyera. Namamroblema rin ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Iligan. Inaasahan daw kasi nila ang pagdating doon ng mas marami pang bangkay mula sa Marawi City. Kaya naman nakikipag-ugnayan na raw sila sa DSWD at DILG para pondohan ang maayos na pagpapalibing sa mga bangkay. Pero naubos na yung budget, wala na tayong magawa, hahanap tayong ibang paraan. Hanggang kaya pa ng budget ng Iligan ay ililibing nila ang inihahatid sa Iligan. Sakaling walang tumubos sa mga bangkay mula sa Marawi, may inilang 1 ektaryeng lupa ang lokal na pamahalaan na pwedeng gawing mass grave o libingan ng mga biktima ng giyera. Rafi, sa ika-39 na araw ng bakbakan sa Marawi City, hindi pa rin natin nakikita ang anumang palatandaan kung kailan ito matatapos, kung saan batay sa huling mga figures na inilalabas o datos ng militar ay 82 sundalo na at 44 na sibilyan ang namamatay. Rafi. Chino, gaano kalaki na yung area na na-clear ng mga sundalo at pulis? At papayagan na ba yung mga sibilyan na bumalik doon sa mga cleared areas, Chino? Alam mo, Rafi, yung critical area pa rin, yung patawid, yung Central Marawi, kung saan kailangan kang tumawid muna dito sa 3 tulay. So yan yung Central Marawi, hindi pa yan cleared sa ngayon, dahil nakikita nga natin, even without yung datos o yung impormasyon mula sa militar, nakikita natin na dyan talaga yung sentro ng bakbakan pa rin hanggang sa mga sandaling ito. Sa ating pagtataya, yung mga areas na bago yung makarating nitong 3 tulay ay cleared na sa ngayon. Ngunit hindi pa ito napapasok masyado ng mga rescue groups o yung mga nagre-recover ng bangkay mula sa provincial government dahil nariyan pa talaga yung panganib ng mga ligaw na bala, yung wayward na mga mortar na maaring bumagsak kapag nalingat lang o di kaya nagkamali yung pag-sight ng kalaban o di kaya ng militar. Kung kaya't sa ngayon, yung mga residente ay hindi pa rin pinapayagang makapasok dyan, maging doon sa mga unang lugar kung saan nangyari yung bakbakan. Narito ka nung ilang araw mula nung simula yung bakbakan, Rafi, at alam mo yung mga cleared na lugar sa palibot ng Kapitolyo ay hanggang ngayon, kahit na wala nang putukan dyan at todo gwardyado na ng ating mga security forces, ay hindi pa rin pinababalik yung sibilyan. Bagamat
tuwing may clearing operations, kapag pinapasok yung mga bahay, pinapayagan yung mga sibilyan na ipadlock ang kanilang mga bahay o di kaya ang kanilang mga tindahan para ito na, no, maiwasan o mapigilan ng anumang pagtatangkang pagnakawan sila. Chino, observation lang kasi yung mga naipakita bang mga video, familiar nga tayo diyan, ano? Dahil yung mga establishmentong yung mga yan ay nakalak na noong mga first 2 weeks pa lamang nung bakbakan dahil iniwan ng mga may-ari yan na nakalak. So ibig sabihin, after nung 2-3 weeks na umalis tayo diyan ay may mga nakapasok at nag-loot. So ngayon ay pinapadlock ulit nila. Ganun ba yung nangyayari diyan, Chino? Tama ka dyan, Rafi, no? Isang malaking misteryo ito maging dun sa mga tao na umalis, yung mga may-ari ng mga bahay, mga may-ari ng tindahan dahil napilitan sila in the first week na lisanin itong Marawi City at pumunta sa mga karatig na bayan dahil sa panganib nga ng ligaw na bala. At syempre nandyan din yung panganib na madamay sa crossfire dahil sa aking pagkakaintindi nung first week, madami pang lugar, no, kung saan nagkukuta itong Mauti Group malayo sa center ng Marawi City, kung kaya't nag-alisan yung mga tao. At ang sinasabi nila, nakapadlock itong aming mga bahay bago kami umalis. Kung kaya't nakakapagtaka daw na pagbalik nila, sira na yung mga padlock at may nawawala ng mga bagay-bagay, no? Bagamat hindi pa sila nakakapagpakita ng ebidensya sa ngayon, whether through CCTV or mga pictures o anumang ebidensyang kanilang hawak na totoo ngang nawalan sila ng mga gamit. Pero mabanggit ko lang, Rafi, no, may nakausap tayo kaninang ilang mga residente kung saan kinikwento talaga nila na nakita daw nila. Hindi na natin munang banggitin, no, para sa in the spirit of fairness, pero ilang mga security forces ang nagbubulsa di umano ng mga alahas mula sa isang malaking bahay dyan sa Marawi City. At Chino, mapunta naman tayo doon sa bilang ng mga casualties. Naipaliwanag na ba ng AFP o ng pamanuan dyan sa Marawi kung ano nangyari doon sa jump sa casualty ng mga sundalo at pulis? Kasi I understand the past few days, 70 plus lamang yung namatay. Pero ngayon ay 82 na sa panig ng gobyerno. Kailan at ano yung consequence ng insidente kung saan may namatay na medyo marami-rami the past few days or few hours sa Chino? Yeah. Tama ka dyan, Rafi, no? Yung pag-compare natin sa datos nitong mga nakarang araw kumpara dun sa datos na inilabas ngayon ng pamunuan ng Sandatahang Lakas dyan sa Campo Aguinaldo ay 82 na itong sinasabing namatay ng mga security forces. Walang paliwanag sa ngayon kung ito ba'y isang incident lamang na pagkamatay, isang operation kung saan sa isang iglap ay 10 na kaagad ang namatay sa ating mga kasundaluhan. So hindi malinaw sa ngayon yan, pero yung nilalabas nga na figure ay medyo malaki yung talo, no? 10 soldiers kaagad o ating mga sundalo ang namatay mula dun sa last figure na inilabas nila 1 week ago, no? So walang official na paliwanag ito, Rafi, sa mga sandaling ito mula dito sa Joint Task Force Marawi. Okay, maraming salamat at ingat pa rin kayo dyan, Chino Gaston.